Hello everyone! Mamaya papunta na kami ng airport ni Mama. Naka-prepare na yung luggage namin. Mag-rest lang kami ng onte. Ayan si Lamborghini. Sobrang miss na namin siya. Gastos na at ihatid na kami ni Papa. Kasama rin namin si Maki, of course. Hindi pwedeng mawala yung dalawa kong sister. Ayan. Mga ate ko yan. Si Maki. Medyo maulan. Pero hindi naman siya malakas. Dito na kami sa may NAIA Terminal 3. Sa number 2 kami bumaba for international departure. Inuwanan namin yung mga luggage namin. Ayan, bye-bye. Magmamas lang kami, of course. Kailangan yan. Pasok na kami. Bale, may dalawa pala siyang section. May domestic at international na baggage check-in. Sa international kami ngayon. Nakapag-check-in na kami online pero kailangan pa rin pumunta dito at apakahaba ng pila. Magbabayad pa kami ng tax, nakalimutan namin. Bale, 1,620 per person. Ayan na, kailangan nyo talagang i-prepare lahat. Before ng immigration, kailangan fill upan tong e-travel. Super basic naman ng mga questions ng immigration kasi tourist lang naman kami. At hindi naman kami for employment. Kumain muna kami dito sa Kenny Rogers kasi alanganin na yung oras. Dito na kami sa gate namin. Hindi ganun karami yung tao dito sa gate na to. Boarding na kami. Yan na yung plane namin. Nasasakyan. Si Mama. Ayan. Magkatabi kami, of course, sa kanyang window seat. Medyo masikip tong Cebu Pacific na airplane na to. And bitin din yung armrest niya as compared sa AirAsia. Pero mas mura siya, so go. Yan, pa-take off na. Bale, mga 3 hours ang flight from the Philippines to Vietnam. 1 hour yung time difference between the Philippines and Vietnam. Bale, mas nauna sila ng 1 hour kaysa sa atin. Medyo malapit na kami mag-land. Ito na nga yung view from above ng Vietnam, Hanoi. Napakaraming bodies of water, mga rivers. Nag-land na kami. Dito kami sa may Noi Bai International Airport ng Hanoi. Ito yung nag-iisang airport nila dito. Bale halo yung domestic and international departure ditong terminal na to. Yan yung plane nila, Vietnam Airlines. Nag-packing na. Babang-baba na talaga kami. Ayan. Si Mama, inaantok pa kami kasi hindi kami masyadong nakatulog. Buti na lang may escalator dito. Hindi naman ganun kahaba yung lalakarin. Tapos na kami sa immigration. Titingnan lang talaga yung itsura mo kung pareha sa passport mo. And then stamp na nila yon. Yun na yun. As simple as that. Kuha na kami ng mga bags namin. At mag-withdraw na kami. Kasi mas mura palang mag-withdraw dito, guys. Kaysa magpa-exchange kayo ng money. 55 pesos lang yung difference. Pero make sure na naka-enable yung international access ng debit card nyo. Nag-aantay kami ng Grab. Ito na yung Grab namin. Hindi muna kami didiretso sa hotel namin kasi 2 p.m. pa yung check-in Mag-iikot muna kami around the area. Yan, ang ganda-ganda nung arco na yan. Super iconic niya. Medyo nahirapan kami kasi si Kuya, yung driver namin, hindi siya marunong mag-English. Gumagamit lang kami ng translator app. Kaso biglang nawala yung data ko. Ayan na, St. Joseph Cathedral. Sobrang ganda niya. Vietnam is a former colony ng France. Kaya marami din siyang mga Catholic church and mga French-like structures. And si ate girl, may pusa siyang dala. Hanoi kasi is a perfect mix for me ng
French architecture and traditional Vietnamese architecture. Kaya mas pinili namin pumunta dito kaysa sa Ho Chi Minh City or sa Saigon. Punta muna kami dito sa La Place Cafe. Yung nakakalula yung presyo nila kasi mga 60,000 ganun yung mga coffee. Pero ang pinaka main objective natin sa pagstay sa cafe na to ay maki-wifi. Kasi sira yung aking roaming. Sobrang sarap ng fan na yan, tsaka ng egg coffee. Sobrang daming tao for some reason. Hindi ko pa sure kung bakit. Yan yung total ng binayaran namin, 301,000. Bumili kami dito ng donuts, 80,000. Napakaraming tao, tapos nakaupo lang talaga sila sa gilid. Ito yung double-decker bus nila. Pwede mo yun i-book by a clock, pero hindi kami nag-book niyan kasi na-try na namin yan before sa Taiwan and medyo limited yung time. Kaya mag-grab-grab lang kami ganun. Ito kami sa May July Vietnamese Handicraft. Sobrang ganda ng mga souvenirs nila. Ayan, mga 100,000. Huwag nyo nang i-convert sa peso kasi may ihilo lang kayo. As long as may budget kayo, okay na yun. Sobrang ganda ng mga figures nila dito. Mostly gawa sa mga shell, yung mga figures. And kumuha ko ng isa dyan. Ang ganda rin ng mga jewelry box nila. Yan pala yung owner, sobrang bait niya. Binigyan pa niya kami ng freebie na chopsticks. Recommended talaga ang July shop. Nagalakad na kami ulit ni Mama. Super hirap lang kasi may suitcase pa kami. Apakaraming motor dito sa Vietnam, as in. Ang pinaka-struggle namin dito so far is yung pagtawid kasi talagang hindi sila hihinto. Wala ding mga enforcer, ganun, na nagsisita sa kanila kaya medyo nakakatakot lang. Ayan yung dog. Ayan yung mga stools nila na maliliit. Sobrang dami ding mga coffee shop dito. Parang lahat ng kantong pupuntahan mo, talagang maraming coffee shop. Ayan na nga yung event. Vietnam Independence Day pala. Nasaktuhan pa nga namin. Galakad na kami uli. Ayan, sa sidewalk sila nakaparking talaga. Para bumili ng SIM card. Sa Vietel ako bumili. Kasi nag-fail yung roaming ko na Eskimo. Bigla siya nawala. I don't know why. Bumili ako ng mango. Ayan, lakad kami uli. Bumili ako ng cup para kay Papa. Sobrang daming knitted items dito. Matutuwa yung ate kong si Aubrey. Sobrang daming yarn. Yan si ate naglalako ng flowers. Bumili ako ng lotus. Huwag nyo nang i-convert kung magkano at mahal. Dito naman, bumili ako ng paborito kong jasmine tea na loose leaf at traditional Vietnamese coffee para sa pag-uwi. Sobrang cute ng shop na yan. Kumain muna kami ng merienda ni Mama dito. Yan, banh mi. Nag-rest kami uli. Ayan, nakarating na kami sa hotel namin. Sa Christina Boutique Hotel. Malapit lang siya sa main road. Ito yung room namin. Bale, yung total ng binayaran namin is 4,565 or 1.9 million. Ayan, may kiat-kiat. Pengen naman. Lalabas muna kami ni Mama para maglakad-lakad. Nakapagpahinga naman na kami ng onte. For sure, makakabili na naman kami ng mga souvenir dito. Ayan, napakaraming motor. Tiyempo lang kaming tumawid. Yan na yung Highlands Coffee. Favorite ko yan nung college. Ito kami nag-stop sa souvenir shop sa may Hanbe. Ang daming pwedeng bilhin uli. And nagustuhan ko tong mga pouch na to. At may mga bookmark din. Bumili din ako ng mga chopsticks. Pampasalubong sa friends and family. Naging ka-close din pala namin yung tindera dito. Na friend ko si Tao. Napakagaling niyang mag-English. Napakarami nilang souvenirs dito na sobrang artistic. Talagang hand-painted. Huminto kami dito para bumili ng skirt. Si Mama bumili ng pants. Ito kami kumain sa Little Hanoi. Yan yung menu nila. Paki-post na lang if you need. Apaka-unique ng setup ng restaurant na to. Ang daming lanterns and then maraming different currencies. At may mga notes din sa table. Yung in-order namin yung tofu nila, chicken at yung fried rice.
Sobrang sarap niya in fairness. Lalo na yung passion fruit juice. Ayan na. Maglalagay na ako ng piso. Yan pa lang yung nahuhugot ko guys. Mamaya na. Uli. Ha? Yan yung total. Nagdagdag na ako ng 5. Ayan, si mama nagbigay ng 20. Ayan, ang 20. Ayan. Diyan ka lang ha. Stay safe. Diyos. Naglakad-lakad kami ulit para bumili ng mga souvenirs. Ang ganda ng mga lanterns dito. And yan, ang cute din ng figure na yan. Kaya bumili kami. Bumili kami ng payong kasi umuulan bigla dito. At hindi pwede magdala ng payong kasi from the Philippines. Ewan ko sa Pilipinas. Dahil siguro sharp. Ayan, may mga lanterns pa. Bumili ako ng isa para sa friend kong si Claudie. Huminto kami dito sa Kmart para bumili ng mga coffee. Ita-try namin yan. Ito pala yung night market nila. Makikita nyo yun sa Google Maps. Nakalimutan ko kung saan eh. Ganda ng hotel na to, legit. Mukhang DLSU. Yan yung name niya. Yan may vending machine ng coffee and matcha. Unfortunately, di gumana for me. So, wag na. Yan si Mama at ako. Ayan si Tao. Yung friend namin kanina, sobrang kind niya. Recommend niya kami sa isang coffee shop, Cafe Giang, na known for their egg coffee. 1946 pa daw itong shop na to. Si Mama nag-peach iced tea at ako ay nag-ice egg coffee. Morning na at yun yung pusa na yan. Yan ang gumising sa amin. Dito kami nag-breakfast sa hotel kasi libre yung breakfast dito. Which is one of the reasons why I booked this hotel. Kasi included na yun sa payment. Yan, nag-pancake kami, nag-bacon and toast. May fruits din silang included. Umorder din kami ng pho. Ito na kami sa may kanto ng hotel, nag-aantay ng aming Grab. This time, pupunta na kami sa mga temples and other attractions ng Hanoi. Kasi kahapon naglakad-lakad lang kami without any destination in mind. Aside from the cathedral, of course. Sobrang ganda ng mga design sa roads ng Vietnam. Mga tiles siya basically. Mga tiles na may artwork. Malapit na kami sa aming unang destination for today. Pero before that, bibili muna kami ng souvenirs again. Malapit siya dito sa lake na to. Ito ay yung Tran Suoc Pagoda. Sorry if I mispronounce it. It's the oldest pagoda daw sa Vietnam. More than 1,500 years old na daw yung pagoda na to. May mga lotus ang ganda-ganda. Lotus pala yung national flower ng Vietnam. Just to let you know. Marami ding mga tourists aside from us here na naglalakad, and marami ding mga locals na nakasuot ng traditional Vietnamese outfit. Again, sorry if I mispronounce it. Ao Yai. Yun ang tawag sa traditional clothes nila. Sobrang ganda ng pagoda na to. Maraming nag-worship ngayon sa pagoda. May mga naglalight ng incense. Bawal pala pumasok sa loob kapag naka-shoes. May mga offering din sa mga statues. Naglalakad na naman kami uli. I-explore pa namin tong pagoda. Yan, may malaking tree na may wind chime. Ayan na nga sila, mga locals. Ang gaganda ng mga suot nila. Nag-photoshoot sila. Ayan, paalis na kami ni Mama. Maglalakad na kami. Dito. Yung vendor na yan, Diyos ko. Biglang nilagay yan sa aking shoulders. Pero nakakatuwa naman. So, bumili kami sa kanya ng langka. As a thank you. Kasi siya pa yung nagpicture. Yan na, bumibili ng flower. Yan na naman si ate, oh. Lakas maka-Burnham Park dito, ha. May puno pala dito ng
balimbing or starfruit. Ngayon lang nakakita niyan. Lakad kami uli. In fairness, hindi ganun karami yung taong naglalakad dito sa side na to. Pahinga muna kami bago kami magpunta dyan sa temple na yan. Ayan yung name niya, hindi ko na ipapronounce. Lakad kami ni Mama. Si Mama naman ay biglang nakita tong ice cream na to, kaya bumili kami. Ako green tea, siya vanilla. May mga nag-fishing pa nga dyan. Naglalakad na naman kami uli. Alas 12 na pero hindi ganun kainit today. Yan naman yung bus. Yan na yung Burnham Park nyo. Vietnam version. Highlands Coffee. Yan, nakakapagod na maglakad. Kaya na pa kami naglalakad. Mga ilang kilometro na siguro. Huminto muna kami dito para bumili ng kumquat tea. At uhaw na kami. Nag-continue na kami sa paglalakad. Ito yung isa sa mga temple nila na maganda. Hindi na kami pumasok. Kasi kita mo naman sa labas yung itsura. Cheese. Hindi napagod na talaga kami. Lakad pa kami uli. Papunta kami dun sa mausoleum ni Ho Chi Minh. Bawal ka pala tumambay dito sa side na to ha. Kasi nakagalit yung sundalo. May isang babae na hindi pinapasok kasi naka-sleeveless siya at maikli yung dress niya, which is bawal sa loob nito. Kaya if you're planning to go here, make sure na nakasuot kayo ng mga medyo mahahabang clothes or magdala kayo ng cardigan to cover up. Ang ganda ng tree na to. Nalakad pa kami dito sa loob uli. Papunta kami sa One Pillar Pagoda. Ang ganda ng pagkagawa nito. Talagang may effort. Ito na yung One Pillar Pagoda. Ito yung isa sa mga pinakamagandang landmark ng Hanoi. Ayan siya, maraming tao. At marami ding tourist. Yan yung sidewalk nila, talagang magandang pagkagawa. Tawid na kami. Thankfully dito merong stop and go. Yan yung Frenchie na yan, sobrang cute. Naglalakad na kami ulit papunta sa Temple of Literature. Ayan, nakarating na kami ni Mama. Sobrang ganda dito sa loob. May entrance fee pala na kailangan bayaran. 30,000 Vietnamese dong each person. Worth it naman siya. Hindi naman siya ganun kataas. Kaya pwede na rin. Ang sobrang ganda niya. Ang dami din tourist sa loob. Kaya mas better kung mas maaga kayo dito. Kung gusto niyo mag-picture-picture ng bongga. Ganda ng lake. Ang unique din ng flower na to. Hindi ko alam tawag. Si Mama mo. Pagod na yan. Kakalakad. Ang daming tourist. Sobrang ganda dito talaga. Yan, may dragon pa sa roof. May mga calligraphy items, rooms. May souvenir shop din dito actually. Pwede kayo bumili kasi sobrang mahal. Pero si Mama, ayan, gusto niya talagang sakyan yung kabayo na yan. Go lang Mama, push mo yan. Gagawin daw niyang profile picture sa Facebook. Iuwi mo na yung kabayo. Dali. Yan, nag-grab na naman kami ni Mama. Papunta kami sa Pizza 4-piece. Isa sa mga pinaka-highly recommended na pizza place dito sa Hanoi. Talagang brick oven yung ginagamit nila sa paggawa ng pizza. At nakikita mo yung process ng paggawa. Yan yung mga price ng in-order namin ni Mama. Super sarap nitong margarita pizza na yan. The best.
The best din yung presyo. Huwag nyo na tingnan. Diyos. Ayan, may bridge. Bumili ako niyan. Ng card na yan yung pusa. Kasi kamukha ni Maki. Bumili din ako nitong parang street food nila na longganisa. Masarap naman siya. Ayan, nag-grab na naman kami ni Mama. Papunta kami sa isa pang gusto kong puntahan dito. Olio Leo Cat Cafe. Patagal ko na kasi talagang gustong pumunta ng Cat Cafe. Kasi nung college ako, merong malapit sa school. Pero nung nag-pandemic, ayun, nag-close sila. Hindi ako nakapunta. Sobrang ganda ng design nila dito. Hindi siya ganun ka-extravagant. Then again, ang pinaka-main attraction naman talaga namin dito is yung cats. Ito yung menu. Yan yung mga design pa. At ito yung cat na kinuha ko. Na pinakauna. Ayun nga yung pusang isa, ininuman yung milk tea ko. Kaya pinalitan na lang nung barista nila. Yan, gusto niya yung bag ko. Siguro kasi amoy cats. Ayan yung view sa cafe. Huminto muna pala kami sa isang mall ni Mama para mag-grocery ng onte. Na kakainin namin na hindi na kami lalabas. Mga cup noodles, ganun, yung mga madaling lutuin. Yan yung view ng mall nila, may pa-waterfalls galing sa tuktok. Huminto kami pala ni Mama para mag-photo booth. Bale, 60,000 yung kailangan namin bayaran for 2 copies na 4 shots. May English translation naman siya kaya okay lang. Medyo nahirapan lang ako sa pagsuksok ng pera kasi hindi ko alam kung okay lang ba na whichever side yung mauna. Ayan. Na-insert ko na yung 50,000. Tapos i-insert ko na yung 10,000 na to. Nalaglag pa nga. Ayan. Insert ko na uli. Ayan, 60,000 in total. Bago siya mag-start, kailangan naka-insert yung pera. Ayan na, nag-start na siya. Nakuha na namin yung mga pictures. Tig-isa kami ni Mama. Ito pala yung Binfast, yung car ng Vietnam. As in sila yung gumawa. Ito yung view, so outside ng mall. Ito pala kami sa may Bincom Mega Mall. Nanibago ako kasi yung mga mall nila walang mga scanner or guard bago ka pumasok na magsusundot sa bag. Anyways, dumating na yung grab namin pa uwi. Pero bago kami pumunta ng hotel, kumain muna kami dito sa may hot pot. Malapit lang din to sa hotel namin. 500,000 yung total ng binayaran namin for the both of us. Mix siya ng seafood at ng beef, pati pork. Inuna namin lutuin yung mga meat. Kasi allergic ako sa seafood. Mamaya nakakain si Mama ng mga seafood niya. Kasi yun yung mga favorite niya. Literal na katapat namin yung kalsada habang kumakain. Sabi nga nila, when in Rome, do what Romans do. And it's not a bad experience. Kasi nakakatuwa talaga yung way of eating nila dito. Yan yung mga lotus ko. Second to the last day na namin ngayon sa Hanoi. Magbe-breakfast muna kami dito sa hotel. Ayan yung same old breakfast namin. Tapos yung fruits, may dragon fruit at papaya. Chicken pho. Nag-aantay lang kami ni Mama ulit ng grab dito sa kanto as usual. Dumating na yung grab namin. Bale, bibili kami ulit ng mga souvenirs na ipamimigay namin sa mga relatives and friends namin. Dito pa rin sa July shop. Yan, naglalakad kami ulit dito sa mga streets ng Vietnam. Mag-grocery lang din pala kami ng onte. Kasi kailangan kong bumili ng mga tsaa nila. Lalo na yung mga jasmine. Nagkape din kami dito. Sobrang aesthetic talaga ng cafe na to. As in, authenticated yung mga art pieces nila. At mukhang sobrang mahal. Lalo na tong Iron Man na to. Diyos ko, ang mahal-mahal niyan. I-search na lang kung magkano. Ayan, puro mga art pieces. Kahit sa CR nila may ganito. Ang order namin pala ay salted caramel latte. Masarap naman siya. Naglalakad kami ulit, maghahanap pa ng mga bibilihin namin. Tapos si Mama biglang huminto para bumili ng isang pirasong pomegranate. Kasi gusto daw niya yan. Na-try na daw niya kasi before. Ayan, pumipili na siya. 20,000 pala isang piraso. Ayan, nakakita kami ng t-shirt shop na
150,000 ang isang t-shirt. Ito yung pinakamurang nakita namin out of all places na napuntahan namin sa Vietnam. Kasi usually, asa 180 yan. Kahit nasa night market kayo pumunta. Nakakita din kami ng mga amigurumi dito. Nakakatuwa. Kasi si nanay pala yung gumawa. Ayan, bumili kami ni mama. Nag-grab na kami ulit ni mama. Pauwi. Pahinga lang kami saglit. Nagpa-grab din ako ng KFC. Ayan, si mama magsasalad. Ako ito. For lunch. Aalis na kami uli. Ayan, sobrang ganda niyan. Maglalakad kami ulit ni mama. Papibili pa kami ulit ng mga souvenir at magpapamassage na rin. Ito foot massage lang pala ang gagawin namin. Kasi wala na kaming pera. Kakabili ng souvenir. At kaka-grab cheese. Ayan. Yung prices nila, paki-pause na lang. Pauwi na kami kasi sumakit yung tiyan ko. Nagpa-grab din kami ng lugaw. Last day na namin sa Hanoi. Yan pa rin yung mga cat-cat, hindi pa kinukuha. Hindi na kami masyadong nakagala kasi sumakit talaga yung tiyan ko kahapon. As in, nagsuka ako. Dahil dun sa pagkain ng KFC, siguro sa vegetables. Papunta na kami ni mama ng airport. Nag-aantay lang kami ng Grab kanina. Ayan. Mamimiss talaga namin ni mama yung Hanoi. Kasi sobrang warm and kind ang mga tao dito. Especially yung mga vendors. Talagang maaalala ka nila kasi every time nadadaan kami, nag-greet sila sa amin. At kinakamusta kami, ganun. Talagang pinaka-importante talaga when traveling is to always respect everyone. Yan na ulit yung bridge. Dito pa rin kami sa Noi Bai International Airport, Terminal 2, for international departure. Ayan yung aming flight papuntang Kuala Lumpur. See you sa next vlog ko.